Gusto ng kapatid ko at ng asawa niya na palayasin ang mga magulang namin sa bahay nila para makapamuhay sila ng masaya doon, pero sinabi kong hindi. Ngayon, nawala na ang girlfriend ko at hindi na ako kinakausap ng kapatid ko. Ako si Aida, isang 32 taong gulang na lalaki, at may kapatid akong babae na 29 taong gulang na ikinasal noong nakaraang buwan. Magkapatid kaming malapit sa isa't isa habang lumalaki, pero nagkalayo kami sa aming mga 20s. Lumipat siya sa kabilang panig ng bansa para magtrabaho, at ako naman ay nanatili sa aming bayan upang alagaan ang aming mga magulang na tumatanda na. Ipinahayag ng kapatid ko ang kanyang engagement 2 taon na ang nakalilipas. Sila ng kanyang fiancé ay nagdesisyong magpakasal sa Bali. Nang sinabi niya sa akin ito, natuwa ako para sa kanya, pero nag-alala rin ako kung paano ako makakadalo. May ilang problema. Aabutin ako ng halos $3,000 para sa mga tiket ng eroplano, tirahan, at iba pang gastusin. Hindi ako mahirap pero hindi rin ako mayaman. Nagtatrabaho ako bilang isang guro sa mataas na paaralan at ito ay isang malaking bahagi ng aking ipon. Ang kasal ay nakatakda sa gitna ng semester. Mahirap kumuha ng bakasyon sa trabaho. Kailangan kong humanap ng mga substitute na guro para sa aking mga klase na isang abala para sa lahat ng kasangkot. Ang aming mga magulang ay nasa kanilang mga 70s na. Si tatay ay may maagang yugto ng Alzheimer at si nanay ay may mga problema sa paggalaw. Kailangan nila ng araw-araw na tulong na ako ang nagbibigay. Mahirap humanap ng taong mag-aalaga sa kanila sa loob ng 1 linggo at magastos din. Ipinaliwanag ko lahat ito sa kapatid ko nang ipahayag niya ang mga plano ng kasal. Sinabi kong gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mapunta roon pero hindi ko maipapangako. Mukhang naintindihan niya sa oras na iyon. Habang papalapit na ang petsa ng kasal, napagtanto kong hindi ako makakadalo. Tinawagan ko ang kapatid ko mga 3 buwan bago ang kasal para ipaalam sa kanya. Humingi ako ng paumanhin at ipinaliwanag muli kung bakit hindi ako makakadalo. Nag-alok akong magdaos ng isang maliit na selebrasyon pagbalik niya at nagpadala ako ng isang masaganang regalo. Sa simula, mukhang nabigo siya pero naiintindihan niya. Pero pagkatapos, nagsimula nang gumulo ang mga bagay. Nagsimula siyang mag-post ng mga pasibo-agresibong komento sa social media tungkol sa pamilya na hindi sapat ang effort. Ang mga pinsan namin na pupunta sa kasal ay nagsimulang mag-message sa akin na nagsasabing ako'y makasarili at dapat akong maghanap ng paraan para makapunta. Lumala ang sitwasyon nang tawagan ako ng kapatid ko 1 linggo bago ang kasal. Umiiyak siya at inakusahan ako na sinisira ko ang kanyang espesyal na araw. Sinabi niyang pinipili ko ang mga magulang namin kaysa sa kanya at nagsiselos daw ako sa kanyang tagumpay. Sinubukan kong magpaliwanag muli pero binabaan niya ako ng telepono. Nagpatuloy ang kasal at, batay sa mga larawan, maganda ito. Nagpadala ako ng isa pang mensahe para batiin siya pero hindi niya ako pinansin. Mula noon, iniiwasan niya na ang mga tawag at mensahe ko. Ang mga magulang namin ay naiinis sa sitwasyon at nagdudulot ito ng stress sa kanila na hindi maganda para sa kanilang kalusugan. Ang ilan sa aking mga kaibigan ay sa tingin ay tama ang ginawa ko, isinasaalang-alang ang aking mga responsibilidad at sitwasyon sa pananalapi. Ang iba naman ay nagsasabi na dapat ay nakahanap ako ng paraan para makadalo, kahit ano paman, dahil ito ay isang mahalagang araw para sa aking kapatid. Pakiramdam ko ay hati ako. Mahal ko ang kapatid ko at gusto kong nandun para sa kanya, pero may mga obligasyon din ako dito na hindi ko pwedeng baliwalain. Sa tingin ko, hindi ako ang masama, pero ang buong sitwasyon ay nagdudulot sa akin ng pagdududa sa aking sarili. May ilang karagdagang konteksto na nakalimutan kong banggitin kanina, na mas nagpapakomplika sa sitwasyon. Mga 1 buwan, bago ang kasal, binanggit ng kapatid ko ang isang malaking balita. Tumawag siya at sinabi na siya, at ang kanyang bagong asawa ay nagpaplanong bumalik sa aming bayan pagkatapos ng kasal. Sa simula, natuwa ako. Magiging maganda na magkaroon siya muli sa malapit. Pero pagkatapos, ipinaliwanag niya ang kanyang plano ng mas detalyado. Gusto niyang lumipat sa bahay ng aming mga magulang. Ang kanyang rason ay malaki ang bahay at, dahil ako ay nakatira roon upang alagaan sina mama at papa, may sapat na lugar para sa kanila ng kanyang asawa rin. Sinabi niyang magiging win-win situation ito dahil maaari siyang tumulong sa pag-aalaga sa mga magulang namin. Nag-aalangan ako tungkol sa ideyang ito. Malaki nga ang bahay ng aming mga magulang, pero hindi ito eksaktong nakaayos para sa dalawang magkahiwalay na pamilya. Bukod pa rito, nag-aalala ako kung paano maapektuhan si tatay na may Alzheimer sa pagbabagong ito. Madali siyang nalilito sa mga pagbabago sa kanyang paligid. Pero ang tunay na gulat ay dumating ng imungkahi ng kapatid ko na dapat naming isaalang-alang na ilipat ang mga magulang namin sa isang assisted living facility o nursing home.
Pinanindigan niya na magiging mas mabuti ito para sa kanila sa katagalan dahil magkakaroon sila ng round-the-clock professional care. Binanggit din niya na magpapalaya ito ng bahay para sa aming mga mas bata at magbibigay sa amin ng pagkakataon na mamuhay ng aming mga buhay. Nagulat ako sa kanyang mungkahi. Lagi nang malinaw ang mga magulang namin na gusto nilang tumanda sa kanilang tahanan, sa bahay na kanilang tinirahan ng higit sa 40 taon. Si Papa, kahit na may mga problema sa memorya, ay naaalarma tuwing binabanggit ang ideya ng pag-alis sa bahay. At si Mama, sa kabila ng kanyang mga problema sa paggalaw, ay matalas pa rin ang isipan at matibay ang desisyon na manatili sa kanyang sariling tahanan. Sinubukan kong ipaliwanag lahat ito sa kapatid ko, pero binaliwala niya ang aking mga alalahanin. Sinabi niyang nagiging luma na ako at sinasakripisyo ang aking buhay para sa mga magulang namin. Inakusahan niya ako ng pagnanasa sa bahay para sa aking sarili at nang hindi isinasaalang-alang kung ano ang pinakamabuti para sa lahat. Naninindigan ako at sinabi kong ang paglipat sa aming mga magulang sa isang pasilidad ay hindi isang opsyon na handa kong isaalang-alang. Ipinaabot ko rin ang aking mga duda tungkol sa paglipat nila sa bahay dahil sa maaaring epekto nito sa kalagayan ng aming mga magulang. Nangyari ang pag-uusap na ito ilang linggo bago ko kailangang sabihin sa kanya na hindi ako makakadalo sa kasal. Sa pagtingin sa nakaraan, nagtataka ako kung ang hindi pagkakaunawaan na ito ay nakaapekto sa kanyang reaksyon sa aking pagkawala sa kasal. Pagkatapos ng kasal, naging mas tense pa ang mga bagay. Bumalik ang kapatid ko at ang kanyang bagong asawa mula sa kanilang honeymoon at nagsimulang magpumilit tungkol sa paglipat sa aming mga magulang sa isang pasilidad. Umabot pa sila sa pag-research ng ilang lokal na pasilidad at nagpakita ng mga brochure sa aming mga magulang na lubos na nagpagulo kay Papa at nagdulot ng isa sa kanyang pinakamasamang episode ng kalituhan hanggang ngayon. Naging matatag ako at sinabi kong hindi sila maaaring lumipat. Ipinaliwanag ko na ang kapakanan ng aming mga magulang ang aking prioridad at habang nais nilang manatili sa kanilang tahanan, doon sila mananatili. Inalok ko na tulungan ang aking kapatid at ang kanyang asawa na makahanap ng lugar na malapit kung nais pa rin nilang lumipat sa bayan pero tumanggi sila. Ito ay nagresulta sa isang malaking pagtatalo. Inakusahan ako ng aking kapatid na makasarili ng paghawak sa mga ari-arian ng aming mga magulang kahit na wala akong access sa kanilang mga pinansya at ng pagtatangka na itakwil siya sa pamilya. Nakisali rin ang kanyang asawa, tinawag akong Mama's Boy at sinabi na takot akong ma'am. Uhay ng mag-isa. Nagtapos ang pagtatalo sa pag-alis ng aking kapatid na galit, sinasabing hahanapin nila ang kanilang sariling lugar sa bayan. Mula noon, hindi na nila ako pinapansin. Bumibisita sila sa aming mga magulang paminsan-minsan, pero halos hindi nila ako pinapansin kapag naroon sila. Pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng bato at isang matigas na lugar. Sa isang banda, gusto kong ayusin ang aking relasyon sa aking kapatid. Sa kabilang banda, hindi ako maaaring sumang-ayon sa isang bagay na makakaapekto sa kalidad ng buhay ng aming mga magulang. Ang buong sitwasyon ay naging labis na nakaka-stress at naapektuhan ang aking trabaho at ang aking kakayahang alagaan sina Mama, Papa. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa aking kapatid upang pag-usapan ang mga bagay, pero binabaliwala niya ang aking mga mensahe o tumutugon sa mga sagot na bastos at maikli. Alam ng aming mga magulang ang tensyon at nagdudulot ito ng kalungkutan sa kanila, lalo na kay Papa na nagiging balisa kapag nararamdaman niya ang alitan. Ang ilang mga miyembro ng pamilya ay kumampi sa aking kapatid, sinasabing ako'y irasyonable at na ang isang pasilidad ng pangangalaga ay maaaring mas mabuti para sa aming mga magulang. Ang iba naman ay sumusuporta sa aking desisyon, nauunawaan ang kahalagahan ng paggalang sa mga nais ng aming mga magulang. Wala akong ideya kung ano ang gagawin. Gusto kong ayusin ang aking relasyon sa aking kapatid pero hindi sa kapinsalaan ng kapakanan ng aming mga magulang. Ang buong sitwasyon ay nagdudulot sa akin ng pagdududa kung tama ba ang aking ginawa. Update 1. 3 buwan na ang lumipas mula sa aking huling post at maraming nangyari. Gusto kong magbigay ng update tungkol sa sitwasyon sa aking kapatid, aking mga magulang, at, sa kasamaang palad, aking kasintahan. Una, salamat sa lahat ng sumagot sa aking orihinal na post. Ang inyong mga komento at pananaw ay nagbigay sa akin ng maraming pag-iisipan. Marami sa inyo ang nagmungkahi ng terapi para sa pamilya na sinubukan kong ayusin, pero tumanggi ang aking kapatid na lumahok. Sa nakaraang 3 buwan, hindi nag-improve ang sitwasyon sa aking kapatid. Sila ng kanyang asawa ay lumipat na sa aming bayan, pero bumili sila ng bahay sa kabilang panig ng bayan. Bumisita sila paminsan-minsan sa aming mga magulang, pero madalas ay tense ang mga pagbisitang ito. Ang aking kapatid ay patuloy pa rin na binabanggit ang ideya ng paglipat sa aming mga magulang sa isang pasilidad na laging nagreresulta sa isang pagtatalo.
Ang Alzheimer ni Papa ay lumala na ng kaunti. Mas madalas na siyang nalilito, lalo na sa gabi. Ang mobility ni Mama ay hindi nagbago ng marami, pero mas stress na siya dahil sa alitang pamilya na nag-aalala sa akin. Pero ang tunay na bomba ay dumating noong nakaraang linggo at may kinalaman sa aking kasintahan, si Sarah, 30 taong gulang. Magkasama kami sa loob ng 2 taon at palagi siyang sumusuporta sa aking desisyon na alagaan ang aking mga magulang, o iyon ang aking inakala. Noong nakaraang Biyernes, dumating si Sarah at sinabi na kailangan naming mag-usap. Umupo siya at nagsimulang magsalita tungkol sa kung paano siya maraming iniisip tungkol sa aming hinaharap. Sinabi niyang mahal niya ako at gusto niyang magtayo ng buhay na magkasama, pero pakiramdam niya na hindi kami makakapagpatuloy habang ako ay sobrang nakatutok sa pag-aalaga sa aking mga magulang. Pagkatapos, sa aking gulat, iminungkahi niyang baka tama ang aking kapatid. Sinabi niyang ang paglipat sa aking mga magulang sa isang pasilidad ay maaaring ang pinakamabuting opsyon para sa lahat. Ipinahayag niya na ang mga profesional na tagapag-alaga ay maaaring magbigay ng mas mahusay na pangangalaga kaysa sa kaya kong ibigay at na ito ay magbibigay sa amin ng kalayaan na mabuhay ang aming mga buhay. Gulat na gulat ako. Tinanong ko kung saan ito nanggaling at inamin niya na nakikipag-usap siya sa aking kapatid. Aparentemente, nagkaroon sila ng tanghalian ng ilang beses noong nakaraang buwan at pinaniwala siya ng aking kapatid na sinasakripisyo ko ang aking kinabukasan sa pagpupumilit na alagaan ang aking mga magulang sa bahay. Sinubukan kong ipaliwanag muli ang aking posisyon, kung paano malinaw na ipinahayag ng aking mga magulang ang kanilang pagnanais na manatili sa kanilang tahanan, kung paano maaaring lumala ang kalagayan ni Papa sa pagbabago, at kung paano ang kaligayahan ni Mama ay nakatali sa pananatili sa bahay kung saan siya tumira ng mga dekada. Pero ayaw makinig ni Sarah. Sinabi niyang nagiging matigas ang ulo ko at makitid ang pag-iisip. Sinabi niyang gusto niyang magpakasal at magtayo ng pamilya, pero hindi niya nakikita ito na mangyayari kung magiging full-time caregiver ako para sa aking mga magulang ng walang katiyakan. Pagkatapos, binigyan niya ako ng ultimatum. Kailangan kong pumili sa pagitan niya at ng aking mga magulang. Nasa shock ako at nasaktan na inilagay niya ako sa posisyong ito. Mahal ko si Sarah at umaasa akong magtayo ng hinaharap kasama siya, pero hindi ko maaaring iwanan ang aking mga magulang o sumalungat sa kanilang mga nais para lang pasayahin siya. Sa sandaling iyon, napagtanto kong ang sinumang magpipilit sa akin na pumili sa pagitan nila at ng aking pamilya, lalo na sa aking mga magulang na mahina, ay hindi isang taong gusto kong makasama sa buhay. Kaya pinili ko ang aking mga magulang. Nagalit si Sarah, umiyak at inakusahan akong hindi talaga siya minahal. Umalis siyang galit, sinasabing pagsisisihan ko ang desisyon na ito. Hindi na siya sumagot sa aking mga tawag o mensahe mula noon. Ngayon, pakiramdam ko mas nag-iisa ako kaysa dati. Halos hindi ako kinakausap ng kapatid ko, nawala ang aking kasintahan ng 2 taon, at ang ilan sa aming mga kaibigan ay kumakampi kay Sarah, sinasabing itinatapon ko ang aking pagkakataon para sa kaligayahan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pinagsisihan ang aking desisyon. Ang makita ang ginhawa sa mga mukha ng aking mga magulang nang tiyakin ko sa kanila na hindi sila kailangang umalis sa kanilang tahanan ay nagpatunay na ginawa ko ang tamang bagay. Nagkaroon si Papa ng isa sa kanyang pinakalinaw na araw sa loob ng ilang linggo pagkatapos ng pag-uusap na iyon. Hindi ako magsisinungaling, mahirap ito. Nagtatambal ako ng aking trabaho bilang guro, pag-aalaga sa aking mga magulang, at pagharap sa mga emosyonal na resulta ng pagkawala ng aking kasintahan at ang patuloy na alitan sa aking kapatid. May mga araw na pakiramdam ko ay nalulunod ako at nagtatanong kung kaya ko pang ipagpatuloy ito sa mahabang panahon. Pero pagkatapos, naalala ko kung bakit ko ito ginagawa. Hindi lang ito tungkol sa obligasyon, kundi tungkol sa pag-ibig, respeto, at paggalang sa mga nais ng aking mga magulang sa kanilang mga huling taon. Sila ay nagsakripisyo ng marami para sa akin at sa aking kapatid habang kami lumalaki, at ngayon ay oras ko na upang naroon para sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap. Naghahanap ako ng pagkuha ng part-time na tulong upang magkaroon ng pahinga at iniisip kong sumali sa isang support group para sa mga tagapag-alaga. Hindi ko pa nawawala ng pag-asa na makipagkasundo sa aking kapatid balang araw, pero sa ngayon, nakatuon ako sa paggawa ng sa tingin ko ay tama para sa aking mga magulang. Kaya, Reddit, sa mga bagong kaganapan na ito, muli akong nagtatanong, ako ba ang masama sa pagpili na ipagpatuloy ang pag-aalaga sa aking mga magulang sa bahay, kahit na sa kapinsalaan ng aking relasyon? Update 2. 2 buwan na ulit ang lumipas mula sa aking huling update, at may ilang malalaking pagbabago sa aking sitwasyon. Gusto kong magpasalamat muli sa inyong lahat para sa inyong suporta at mga payo.
Pagkatapos ng aking huling update, maraming sa inyo ang nagmungkahi na maghanap ng mga serbisyo sa pangangalaga sa bahay upang makatulong sa aking mga magulang. Sineryoso ko ang payo na iyon at nagsimulang mag-research ng mga lokal na ahensya na nagbibigay ng pangangalaga sa bahay para sa mga matatanda. Nakahanap ako ng isang mapagkakatiwalaang kumpanya na dalubhasa sa pagbibigay ng mga nurse at tagapag-alaga para sa mga matatanda na nais mag-edad sa lugar. Nakipag-ugnayan ako sa kanila, ipinaliwanag ang aking sitwasyon at sila ay labis na nakakaintindi at matulungin. Nagpadala ang ahensya ng isang kinatawan upang tasahin ang aming mga pangangailangan at pag-usapan ang mga opsyon. Nagdesisyon kaming magsimula sa isang nurse na darating ng 4 na oras sa isang araw, 5 araw sa isang linggo. Ito ay magbibigay sa akin ng pahinga at tiyakin na ang aking mga magulang ay makakatanggap ng profesional na pangangalaga bukod sa kaya kong ibigay. Dito ko nakilala si Emily, isang 27 taong gulang na nurse. Mula sa sandaling dumating siya, may dala siyang kalmadong presensya na agad na nagpalagay ng aking mga magulang sa kaginhawaan. Si Emily ay kahanga-hanga kay Papa. Alam niya kung paano siya iredirekta kapag siya ay nalilito at nagdisenyo siya ng ilang mga memory exercises na tila nakakatulong. Kay Mama naman, nagtatrabaho siya sa mga physical therapy exercises upang mapabuti ang kanyang paggalaw. Nakagawa si Mama ng kaunting progreso at ngayon ay mas madali na siyang makakagalaw sa bahay. Pero hindi lang ang kanyang mga profesional na kakayahan ang nag-impresyo sa akin. Mayroon si Emily ng paraan upang pasayahin ang buong bahay. Lagi siyang may mabait na salita o biro na ibabahagi at tila tunay na nagmamalasakit sa kalagayan ng aking mga magulang. Kahit sa kanyang mga araw ng pahinga, minsan ay tumatawag siya upang kumustahin kami. Nasusumpungan kong inaabangan ko ang mga oras na narito si Emily. Madalas kaming nag-uusap habang siya ay nagtatrabaho at natutunan kong mayroon siyang mahusay na sense of humor at talagang interesanteng pananaw sa buhay. Kinuwento niya sa akin ang kanyang mga karanasan bilang nurse, ang kanyang mga pangarap na balang araw ay magbukas ng isang maliit na pasilidad para sa matatanda na nakatuon sa dignidad at kalayaan, at ang kanyang pagmamahal sa mga lumang pelikula na inaadoro rin ni Papa. Dapat kong aminin na nagsisimula akong makaramdam ng atraksyon kay Emily. Hindi lang dahil maganda siya, na siya nga, pero dahil sa kanyang kabaitan, dedikasyon at ang paraan ng kanyang pag-iilaw kapag pinag-uusapan ang kanyang pasyon para sa pangangalaga ng matatanda. Pagkatapos ng lahat ng nangyari kay Sarah, hindi ko inakala na makakaramdam ako ulit ng ganito para sa iba ng ganito kabilis. Pero, lubos kong nauunawaan ang komplikadong likas na katangian ng sitwasyon na ito. Si Emily ay isang profesional dito upang gawin ang kanyang trabaho at ayaw kong gawing hindi komportable ang mga bagay para sa kanya. Bukod pa rito, nakikitungo pa rin ako sa mga emosyonal na resulta ng aking paghihiwalay kay Sarah at ang patuloy na tensyon sa aking kapatid. Hindi ko inaksyonan ang mga damdaming ito at hindi ko plano gawin. Sa ngayon, nagpapasalamat lang ako sa tulong ni Emily at ang positibong epekto na dinala niya sa aming tahanan. Mahal siya ng aking mga magulang at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang atmosfera sa bahay ay mas magaan at optimistiko. Tungkol naman sa aking kapatid, mayroong maliit na pag-unlad. Dumaan siya para maghapunan noong isang linggo at tila nagulat sa kung gaano kaayos sina Mama at Papa. Pati na rin sinabi niyang mukhang masaya sila. Hindi namin pinag-usapan ang issue ng pasilidad ng pangangalaga, pero parang isang hakbang sa tamang direksyon. Mas nararamdaman kong positibo tungkol sa hinaharap ngayon. Ang pagkakaroon ng tulong ni Emily ay nagbigay sa akin ng kinakailangang pahinga. Nakatuon ako ng mas maayos sa aking pagtuturo at kahit nagsimula akong magkaroon ng kaunting buhay panlipunan ulit, na nagkikita ng mga kaibigan para magkape o manood ng pelikula paminsan-minsan. Alam kong marami pang hamon sa hinaharap. Ang Alzheimer ni Papa ay hindi mawawala at si Mama ay patuloy na mangangailangan ng pangangalaga. Ang sitwasyon sa aking kapatid ay hindi pa ganap na nalulutas at patuloy kong binabalanse ang aking mga sariling damdamin tungkol sa lahat ng nangyari. Pero sa ngayon, tinatanggap ko ang mga bagay-bagay ng isa-isa. Nakatuon ako sa pagbibigay ng pinakamahusay na pangangalaga na kaya ko para sa aking mga magulang sa tulong ni Emily at sinusubukang buuin muli ang iba pang aspeto ng aking buhay. Salamat sa inyong lahat muli para sa inyong suporta sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong mga payo at mabubuting salita ay labis na nakatulong kaysa sa inyong inaakala.